Ang 8 taong sakripisyo, sinuklian ng isang planong pagpatay. Habang nagpaplansa ako ng kanyang damit ng 4:00 ng madaling araw, masaya siyang nakikipaghalikan sa kabit niya. Wala ng preno ang sasakyan niya. Bukas malaya na tayo. Bulong ng lalaking minahal ko. Ngunit mapaglaro ang tadhana. Ang kabit niya ang kukuha sa susing may sumpa. Tapos na ang pagiging martir ko. Ako naman ang maniningil. Handa na ba silang salubungin ang impyerno? Wala ng preno ang sasakyang yan, Veronica. Bukas, pagdating niya sa kurbada ng kalsada sa matarik na bahagi ng bundok, matatapos na ang lahat. Sa wakas, magiging malaya na tayo mula sa nakakasakal na pagsasama na ito. Ang boses na yon, ang boses ni Carlos na dati ay tila musika sa pandinig ni Wilhelmina, ay ngayon ay parang isang malamig na hanging humahalibas sa kanyang kaluluwa. Sa kailaliman ng madaling araw, habang ang mundo ay tila natutulog pa sa ilalim ng kumot ng katahimikan, nakatayo si Mina sa madilim na pasilyo patungo sa kanilang garahe. Sa kanyang mga kamay, maingat niyang hawak ang isang puting kamiseta, bagong plantsa, malinis, at mabango pa sa preskong halimuyak ng sabon na siya mismo ang nagkuskos. Nakasilip sa bulsa ng baro ang isang maliit na card na may nakasulat na mga katagang, "Salamat sa 8 taon, mahal ko." 8 taon. 8 taon ang paggising ng 4:00 ng madaling araw upang ihanda ang lahat ng pangangailangan ng lalaking ito. 8 taon ng pagtitiis sa bawat lait ng kanyang biyenan, sa bawat pagod ng paglalaba at pagde-deliver ng mga damit sa ilalim ng nakatirik na araw. Mairaos lamang ang pangarap ni Carlos na magkaroon ng sariling garahe. At sa araw na ito, sa mismong anibersaryo ng kanilang kasal, ang regalong inihanda ni Carlos para sa kanya ay isang libingan sa ilalim ng bangin. Naririnig niya ang malambing na tawa ni Veronica mula sa loob ng garahe. "Sigurado ka ba, Carlos? Baka mahalata ng mga pulis na pinakialaman mo ang brake fluid. I don't want to go to jail for this, you know." "Don't worry, babe. Sanay ako sa makina ng sasakyan. It will look like a tragic accident. Isang depressed na asawang nawalan ng kontrol sa manibela. People will believe it because I've been telling them how unstable she is lately. Konting tiis na lang. We will have the insurance money, and this house will be ours." Dahan-dahang nadulas ang kamiseta mula sa nanghihinang mga daliri ni Mina. Lumapat ang tela sa malamig na semento ng walang ingay, gaya ng tahimik na pagguho ng kanyang buong mundo. Ang card na puno ng pasasalamat ay tila naging isang malaking biro na nakalathala sa madilim na sahig. Naramdaman ni Mina ang biglang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na pasanin. Tila may libu-libong karayom na sabay-sabay na tumutusok sa kanyang dibdib. Hindi siya makahinga. Ang hangin sa paligid ay tila naging laso na nagpapatigas sa kanyang mga baga. Ang kanyang mga binti, na dati ay matatag sa pagtakbo para sa pamilya, ay ngayon ay nanginginig. At tila mawawalan ng lakas na suportahan ang kanyang bigat. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang buksan ang pinto ng garahe at sampalin ang katotohanan sa mukha ng kanyang asawa, ngunit walang boses na lumabas sa kanyang mga labi. Ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang dugo na dumadaloy ng mabilis sa kanyang mga tenga, na parang isang malakas na agos ng tubig na sumasabay sa kanyang galit at pighati. Naalala niya ang mga salita ni Doña Salud, ang kanyang biyenan, noong unang taon ng kanilang kasal. "Mina, utang na loob mo sa amin ang buhay ng tatay mo. Kami ang nagbayad ng ospital niya. Ang pagiging mabuting asawa at pagtitiis ang tanging paraan para mabayaran mo ang kabutihan namin." Pagtitiis. Iyon ang naging pangalan ng kanyang buhay. Tiniis niya ang amoy ng langis sa mga kamay ni Carlos. Tiniis niya ang pang-aalipusta sa kanyang pagiging thaler. Tiniis niya ang lahat dahil naniwala siyang ang pag-ibig ay isang sakripisyo. Ngunit ang sakripisyong ito ay may hangganan na pala, at ang hangganang iyon ay ang kanyang sariling hininga. Sa loob ng garahe,
Narinig niya ang tunay na kalansing ng mga susi ng sasakyan. Ang tunog na yon ay tila isang hatol ng kamatayan na nagpabalik sa kanyang diwa. Tiningnan niya ang madilim na pasilyo, ang bahay na itinuring niyang templo ng kanilang pag-iibigan, na ngayon ay tila naging isang malaking kabaong nagawa sa semento at kasinungalingan. Mula sa siwang ng pinto, nakita niya ang anino ng dalawa na magkayakap. Ang pagtataksil ay hindi lamang isang sugat sa puso. Ito ay isang lason na dahan-dahang pumapatay sa bawat magandang alaala na itinanim niya sa loob ng 8 taon. Ang bawat halik na ibinigay ni Carlos sa kanya ay tila naging maliliit na uod na kumakain sa kanyang kaluluwa. Dahan-dahan, sa kabila ng panghihina, ay dinala ni Mina ang kanyang kamay sa kanyang mukha. Pinunasan niya ang luhang hindi niya namalayang dumadaloy na pala sa kanyang mga pisngi. Ang lamig ng semento sa kanyang paanan ay tila lumipat sa kanyang buong pagkatao. Nawala ang takot, nawala ang pagkalito. Ang natira na lamang ay isang malamig na determinasyon na nagmumula sa kailaliman ng kanyang pagkababae. Tumingin siyang muli sa kamisetang nakahandusay sa sahig. Ang puting tela ay tila isang bandila ng pagsuko na hindi na niya muling itataas. Sa 8 taon ng aking pagiging martir, ito ba ang premyong naghihintay sa akin sa dulo ng kurbada? Ito ba ang kapalit ng bawat patak ng pawis at bawat dalangin na inalay ko para sa kaligayahan ng lalaking ito? Narinig niya ang dahan-dahang pagbukas ng pinto ng garahe mula sa labas. Papalabas na sila. Kailangan niyang magtago. Kailangan niyang mabuhay. Hindi dahil natatakot siyang mamatay, kundi dahil hindi niya papayagang ang kanyang huling hininga ay maging tuntungan ng kanilang kaligayahan. Habang hinihingal na sumandal sa pader ng madilim na kusina, isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan, tila isang malakas na alon na hindi mapatigil ng kahit anong pampang. Kung ang pag-ibig na nagligtas sa kanya noon ang siya ring papatay sa kanya ngayon, sino na ang Wilhelmina na titindig bukas kapag ang araw ay sumikat na sa ibabaw ng mga nawasak na pangarap? Nanginginig ang mga kamay ni Wilhelmina habang pilit niyang isinasalin ang mainit na tubig sa tasa. Ang usok na nagmumula sa takore ay tila mga aninong sumasayaw sa harap ng kanyang malabong paningin, habang ang tunog ng kumukulong tubig ay naging tila isang babala na nagmumula sa kailaliman ng lupa. Bawat singaw ng init ay humahaplos sa kanyang namumutlang mukha, ngunit sa loob ng kanyang dibdib, ang tanging nararamdaman niya ay ang nanunuot na lamig ng katotohanan. Napakapit siya sa gilid ng lababo. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa matigas na tile. Sinusubukang pigilan ng sarili na bumagsak sa sahig ng kusinang naging saksi sa 8 taon ng kanyang katapatan. Mina, nasaan na ang kape ko? Kanina pa ako naghihintay dito. Napakabagal mo talagang kumilos, parang hindi ka nakatira sa bahay na ito ng libre. Ang boses ni Doña Salud ay tumagos sa katahimikan ng umaga, matalas at puno ng pag-uutos. Pumasok ang matanda sa kusina. Suot ang kanyang mamahaling bestida na tila ba pupunta sa isang malaking handaan, kahit na ang tanging gagawin niya ay maupo at maghanap ng pagkakamali sa bawat galaw ni Mina. Inilapag ni Mina ang tasa sa harap ng kanyang biyenan nang hindi tumitingin sa mga mata nito. Ngunit hindi pa man nakakalapit ang labi ng matanda sa kape, ay nagsimula na muli ang matatalim na salita. Huwag mong kalilimutan, Mina, kung wala ang pamilya Arrieta, matagal nang nabulok ang tatay mo sa koridor ng pampublikong ospital. Kami ang nagbayad ng lahat ng utang nyo. Isang malaking karangalan na mapabilang ka sa pamilyang ito, kaya ayusin mo ang pagsisilbi mo. Ang utang na loob ay hindi nababayaran ng simpleng paglalaba lang. Ang bawat salita ay tila isang latay sa likod ni Mina. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihin na ang kabutihang iyon ay matagal na niyang nabayaran ng kanyang dugo, pawis at kalayaan. Ngunit bago pa man siya makapagsalita,
Ang mga yabag ni Carlos ay narinig na papalapit mula sa pasilyo. Ang pintig ng puso ni Mina ay bumilis, hindi dahil sa kilig na dati niyang nararamdaman, kundi dahil sa matinding pagkasuklam na pilit niyang ibinabaon sa kailaliman ng kanyang diwa. Happy ika-8 anniversary, Hon! Masayang bati ni Carlos. Lumapit siya kay Mina at naramdaman ni Mina ang dampi ng labi nito sa kanyang noo. Ang halik na yon, na dati ay tila isang ligtas na kanlungan, ay ngayon ay naging tila dampi ng isang malamig at madulas na ahas. Handa ka na ba para sa ating espesyal na araw? Pagkatapos mong mag-deliver ng mga damit, gagamitin natin ang sasakyan. Gusto kitang dalhin sa Pampang, doon sa malayo, kung saan tayo lang dalawa. Tumingin si Mina sa mga mata ni Carlos, ang mga matang puno ng kasinungalingan, ang mga matang nakatingin sa kanya, ngunit ang nakikita ay isang kabaong na nahuhulog sa bangin. Isang bahagi ng kanyang puso ang gustong sumabog, ang gustong itanong kung paano nito nagagawang ngumiti habang naghahanda ng kanyang kamatayan. Ngunit naalala niya ang payo ng kanyang ama noon. Ang pinakamalakas na sandata ay ang katahimikan hanggang sa mahanap mo ang tamang pagkakataon. May mga kailangang i-deliver na damit sa kabilang barangay, Carlos. Gagamitin ko muna ang lumang motorsiklo para mas mabilis. Ang sasakyan. Baka mamaya na lang. Mahinang sagot ni Mina. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit sapat na para hindi mahalata ang kanyang takot. Bakit ang motorsiklo? Mas ligtas sa kotse, Hon. Ayaw kong napapagod ka sa init ng araw. Pilit ni Carlos. Ang kanyang boses ay puno ng mapagpanggap na pag-aalala na nagpapakulo sa dugo ni Mina. Kailangan kong dumaan sa makipot na eskinita. Hindi kakasya ang sasakyan doon. Pagdadahilan ni Mina, habang mabilis na kinuha ang kanyang helmet at ang susi ng lumang motorsiklo sa sabitan. Nakita niya ang panandaliang pagkairita sa mga mata ni Carlos, isang mabilis na kidlat ng galit na agad ding nagtago sa likod ng kanyang mapanlinlang na ngiti. Eksakto sa sandaling iyon, ang pintuan sa harap ay bumukas nang walang pasabi. Pumasok si Veronica, bitbit ang isang mamahaling bag at suot ang isang pulang damit na tila sumisigaw ng kanyang presensya sa loob ng tahanan ni Mina. Ang kanyang bango, na kasing tapang ng kanyang kapangahasan, ay agad na lumaganap sa sala. Good morning. Oh, am I interrupting something? I just dropped by to see if you guys are ready for the big event today. Nagkatinginan si Carlos at Veronica. Isang mabilis na sulyap na puno ng lihim na kahulugan na hindi nakaligtas sa mapagmasid na mga mata ni Mina. Tumingin si Veronica kay Mina, mula ulo hanggang paa, na may halong pangungutya. Mina, ang dusing mo naman yata para sa isang anniversary. You look like you've been working in the laundry shop for 24 hours straight. Hindi ka ba binibigyan ni Carlos ng pambili ng makeup? Hindi sumagot si Mina. Dahan-dahan niyang inilapag ang susi ng sasakyan sa ibabaw ng mesa sa sala, malapit sa kung saan nakatayo si Veronica. Ang susing iyon ay kuminang sa ilalim ng ilaw, tila isang bitag na naghihintay ng kanyang biktima. Nakita ni Mina ang pagnanasa sa mga mata ni Veronica habang nakatitig ito sa susi ng kotse. Ang kotseng akala ng lahat ay kay Mina, ngunit sa katotohanan ay pag-aari na ng bawat kasinungalingang itinanim nila. Habang naglalakad palabas ng pinto, patungo sa kanyang lumang motorsiklo, naramdaman ni Mina ang titig ni Veronica na nakapako sa ibabaw ng mesa. Ang hanging pumasok mula sa labas ay tila may dalang babala ng isang darating na bagyo. Sa kanyang isipan, isang tanong ang hindi mawala-wala habang binubuhay niya ang makina ng motorsiklo. Hanggang saan ang kayang kunin ng kasakiman bago nito tuluyang lamunin ng mismong taong nagtanim nito? Lumingon si Mina sa huling pagkakataon at nakita niya si Veronica na dahan-dahang iniuunat ang kanyang mga daliri patungo sa susing na iwan sa mesa, habang si Carlos ay abala sa pakikipag-usap sa kanyang ina sa kusina. Ang tadhana, tila ba may sariling isip, ay nagsimula ng paikutin ang mga gulong ng hustisya
sa paraang walang sino man sa kanila ang nakahanda. Ang hanging umiihip sa loob ng tahanan ay tila may dalang pait na nanunuot sa bawat sulok ng sala. Habang abala si Wilhelmina sa pag-aayos ng kanyang mga gamit para sa pagde-deliver, naririnig niya ang boses ni Veronica na umaalingaw-ngaw sa kusina, puno ng pangungutya sa bawat pagkaing inihanda ni Mina para sa anibersaryo. Carlos, seriously? Tortang talong at sinangag para sa anniversary? This is so cheap. Pakiramdam ko ay bumalik ako sa panahon ng mga lolo ko. How can you stand this every day? Ang bawat salita ni Veronica ay tila isang maruming selyo na itinatatak sa dangal ni Mina sa loob mismo ng kanyang pamamahay. Lumapit si Carlos kay Veronica. Ang kanyang mga galaw ay puno ng kaba at pag-aalala. Hinawakan niya ang mga kamay ng kanyang kabit. Pilit itong pinapakalma habang ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa direksyon kung nasaan si Mina. Huwag kang maingay, babe. Baka marinig ka niya. Malapit na, okay? Just a few more hours and everything will be ours. Huwag mo nang pansinin ang pagkain. We can have a 5-star dinner later tonight once everything is settled. Ang bulong ni Carlos ay tila isang malamig na haplos ng kataksilan na nagpapatindig sa balahibo ni Mina. Sa gitna ng usapan ng dalawa, napako ang tingin ni Veronica sa ibabaw ng lamesa sa sala. Doon, nakalatag ang susi ng sasakyan ni Mina. Kuminang ito ng tamaan ng sinag ng araw na nagmumula sa bintana. Ang susing iyon na may kalakip na maliit na keychain na gawa sa kahoy, isang regalo ni Mina kay Carlos noong unang taon nila, ay tila naging isang mamahaling hiyas sa paningin ni Veronica. Puno ng inggit at pagkaarogante, humakbang si Veronica patungo sa mesa. You know what, Carlos? I'm bored. I want to go to the mall and buy a new dress for our celebration tonight. Gagamitin ko ang kotseng ito. After all, it's going to be mine soon anyway, right? Wait, Veronica. Hindi pwede. Baka hanapin ni Mina ang susi. Sabi niya, gagamitin niya ang motorsiklo pero ang pagpigil ni Carlos ay hindi naging sapat upang hadlangan ang determinasyon ng isang babaeng sanay na makuha ang lahat ng kanyang gusto. Dinampot ni Veronica ang susi. Ang tunay na kalansing ng metal sa kanyang mga daliri ay nagbigay ng isang uri ng kapangyarihan na tila ba ay ninanakaw na niya ang buong pagkatao ni Mina. Let her use the old bike. Mas bagay sa kanya yon. She looks like a delivery girl anyway. Pagtataray ni Veronica habang isinasilid ang susi sa kanyang mamahaling bag. I'll be back before she even notices it's gone. Besides, gusto kong makita ng lahat na ako na ang nagmamaneho ng sasakyang ito. Mula sa madilim na bahagi ng pasilyo, nakasandal si Mina sa pader. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang dibdib. Nakikita niya ang bawat galaw ni Veronica. Nakikita niya ang pagkagahaman sa mga mata ng babaeng sumisira sa kanyang pamilya. Isang bahagi ng kanyang kalooban ang gustong sumigaw, ang gustong pigilan si Veronica at sabihing, "Huwag! Ang sasakyang iyan ay isang bitag." Ngunit ang kanyang dila ay tila naging bato. Naalala niya ang boses ni Carlos sa garahe kaninang madaling araw. Ang malamig na plano nitong tuluyan siyang patahimikin. Ang katahimikan ni Mina ay hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang malalim at masakit na pagtanggap. Kung ang tadhana ay nagtakda na, ang kasakiman ni Veronica ang magdadala sa kanya patungo sa kapahamakan. Sino siya para humadlang sa kamay ng Diyos? Pinanood ni Mina ang bawat hakbang ni Veronica palabas ng pintuan. Ang bawat kislap ng pulang damit nito ay tila isang apoy na dahan-dahang lumalayo. Narinig ni Mina ang dahan-dahang pag-ikot ng makina ng sasakyan mula sa labas. Ang ugong nito ay tila isang malungkot na awit na nagpapaalam sa katahimikan ng kanilang tahanan. Ramdam niya ang pagyanig ng sahig habang umaalis ang sasakyan, papalayo sa bakuran, patungo sa kalsadang alam niyang walang hantungan kundi trahedya.
Lumabas si Mina mula sa kanyang pinagtataguan at tumayo sa gitna ng sala. Tiningnan niya si Carlos na ngayon ay nakatalikod at tila may malalim na iniisip. Hindi alam na ang kanyang pinakamamahal na kabit ang siyang nagdadala ng kanyang sariling sumpa. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mina ang isang uri ng pagod na hindi kayang gamutin ng tulog. Ang pagod ng isang pusong 8 taong naging martir at ngayon ay nanonood sa pagguho ng lahat ng kanyang pinahalagahan. Ang bawat patak ng luha na pilit niyang pinipigilan ay tila naging mainit na asido sa kanyang mga mata. Tumingin siya sa langit mula sa bintana. Ang mga ulap ay dahan-dahang nagdidilim. Tila nakikiramay sa bigat ng kanyang nararamdaman. Ang susing ninakaw ni Veronica ay hindi lamang susi ng sasakyan. Ito ang susing magbubukas sa pintuan ng impyernong sila mismo ang gumawa. Nanatiling nakatayo si Mina sa gitna ng sala. Ang kanyang anino ay mahaba at malungkot sa sahig. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay naging mas nakabibingi habang sa malayo. Ang tunog ng sasakyang papalayo ay unti-unting nawawala. Iniwan siyang nag-iisa sa gitna ng mga tanong na wala pang kasagutan. Mapapatawad pa ba niya ang sarili sa pananahimik na ito? O ito na ang simula ng kanyang sariling paglaya sa gitna ng isang madugong bukas? Dinala ni Wilhelmina ang kanyang mabigat na hakbang patungo sa lumang simbahan ng Quiapo, kung saan ang halimuyak ng mga kandilang unti-unting nauubos at ang amoy ng insenso ay tila yumayakap sa kanyang nanlalamig na katawan. Sa labas ng simbahan, nakaupo ang isang matandang babae na may mapuputing buhok at mga matang wala ng paningin. Ngunit may ngiting, tila nakakakita ng kaluluwa. Siya si Lola Nena, ang nagtitinda ng sampagitan na palaging binibilhan ni Mina tuwing siya ay may mabigat na pinagdadaanan. Dahan-dahang lumapit si Mina at hinaplos ang mga sariwang bulaklak. Ang bawat talulot ng sampagita ay tila isang dalisay na panalangin sa gitna ng mundong puno ng dumi at kataksilan. Isang kwintas po, Lola Nena. Mahina niyang sambit. Ang boses ay nanginginig sa kailaliman ng kanyang lalamunan. Hinawakan ng matanda ang kamay ni Mina. Ang magaspang na palad nito ay nagbigay ng init na matagal nang hindi nararamdaman ni Mina sa loob ng kanyang sariling tahanan. Anak, ang bigat ng iyong dala. Bulong ni Lola Nena habang dahan-dahang iniaabot ang isang tangkay ng bulaklak. Huwag kang matakot sa dilim dahil ang bituin ay lalong nagniningning kapag ang langit ay pinakamaitim. Hindi sumagot si Mina. Sa halip ay hinayaan niyang pumatak ang kanyang mga luha sa ibabaw ng mga puting bulaklak. Tila ba ito ang tanging paraan upang hugasan ang lason na iniwan ng usapan ni na Carlos at Veronica sa kanyang puso. Habang taimtim na nananalangin si Mina sa loob ng simbahan, sa kabilang bahagi ng lungsod, abala si Carlos sa pag-aayos ng kanyang mga gamit sa garahe. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa orasan, binibilang ang bawat segundo patungo sa oras na inaasahan niyang matatapos na ang kanyang kalbaryo sa piling ni Mina. Sa kanyang isipan, inihahanda na niya ang kanyang mukha para sa isang mapagkunwaring pagdadalamhati. Nag-eensayo siya kung paano iiyak sa harap ng mga pulis, kung paano sasabihing ang kanyang asawa ay naging balisa nitong mga nakaraang araw. Ngunit ang katahimikan ng kanyang paghahanda ay nabasag ng mag-umpisang umilaw at manginig ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Ang pangalan ng lokal na ospital ang nakasulat sa screen. Huminga ng malalim si Carlos, isang nangiting tagumpay ang sandaling sumilay sa kanyang mga labi bago niya ito pinalitan ng isang boses na puno ng kaba. Hello? Opo, ako po si Carlos Arrieta. Ano po ang nangyari? Ang asawa ko? Isang aksidente? Nagmadaling tumakbo si Carlos patungo sa ospital. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at tila ba ayaw magsayang ng oras. Sa kanyang isipan, ang bawat segundo ay mahalaga upang makita ang bangkay ni Mina.
at masiguro ang kanyang kalayaan. Pagdating niya sa emergency room, ang amoy ng antiseptiko at ang mabilis na galaw ng mga nurse ay lalong nagpatindi sa kanyang pag-arte. Nasaan ang asawa ko? Nasaan si Mina? Pasigaw niyang tanong sa isang nurse habang pinipilit na magpaluha ng kanyang mga mata. Itinuro siya sa isang kama na napapalibutan ng mga puting kurtina. Dahan-dahang hinawi ni Carlos ang tela. Inihahanda ang kanyang sarili sa makikitang trahedya. Ngunit ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita ang duguang mukha na nakahiga sa kama. Hindi ito si Mina, ang babaeng puno ng benda sa mukha, ang babaeng hirap na humihinga sa ilalim ng oxygen mask, ay walang iba kundi si Veronica. Ang mapulang damit na isinuot ni Veronica kaninang umaga ay ngayon ay punit-punit na at puno ng mantsa ng dugo at langis mula sa sasakyan. Ang mga matang dati ay puno ng arogansya ay ngayon ay nakapikit sa matinding sakit. Veronica, paano? Bulalas ni Carlos, ang kanyang boses ay nawalan ng lakas at naging isang mahinang kalasing na lamang ng takot. Ang planong inilaan niya para sa kanyang asawa ay tumama sa mismong babaeng pinahalagahan niya. Ang bitag na gawa sa kasakiman ay bumalik sa kanya ng 10 ulit ang sakit. Napaupo si Carlos sa tabi ng kama. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakatingin sa nawasak na mukha ng kanyang kasabwat. Ang bawat tunog ng monitor ng puso ni Veronica ay tila isang batingaw ng kamatayan na nagpapaalala sa kanya ng sarili niyang kasalanan. Paano niya ipapaliwanag ito? Paano niya sasabihing ang sasakyang yon ay hindi dapat minaneho ni Veronica? Sa gitna ng kanyang pagkataranta, naramdaman ni Carlos ang isang presensya sa likuran niya. Dahan-dahan siyang lumingon at tila nakakita ng isang multo. Nakatayo sa pintuan ng emergency room si Wilhelmina. Maayos ang pananamit, walang galos, at may hawak na isang maliit na tangkay ng sampagita. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, tila isang malalim na dagat na payapa sa ibabaw, ngunit may dalang bagyo sa kailaliman. Carlos, narinig ko ang balita sa radyo habang nasa simbahan ako. Hiniram daw ni Veronica ang kotse ko. Mahinang sabi ni Mina. Ang boses niya ay kasing lamig ng hangin sa loob ng ospital. Lumapit siya ng bahagya at tumingin sa nakaratay na si Veronica bago muling ibinaling ang paningin sa kanyang asawa. Nandito ako para sa anibersaryo natin, Hon. Di ba sabi mo, gusto mo akong makasama sa isang espesyal na lugar ngayong gabi? Nanlaki ang mga mata ni Carlos habang nakatitig sa kanyang asawa. Ang takot na nararamdaman niya para kay Veronica ay napalitan ng isang kilabot na hindi niya maipaliwanag. Sino ang babaeng ito na nasa harap niya? Ito ba ang mahinang si Mina na 8 taon niyang inalipusta? O ito ang hustisyang dahan-dahang gumagapang patungo sa kanyang leeg? Nanatili silang nakatingin sa isa't isa sa gitna ng amoy ng gamot at ng tahimik na pagtangis ng monitor habang ang katotohanan ay dahan-dahang lumalabas mula sa mga anino ng kanilang dambuhalang kasinungalingan. Nakatayo si Carlos sa gitna ng pasilyo ng ospital. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas habang nakatitig kay Wilhelmina. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila naging yelo sa biglaang pagkakaharap sa asawang inaakala niyang wala na sa mundong ito. Ang hanging lumalabas sa kanyang lalamunan ay naging manipis at gapi. Tila ba ang bawat salita ay ayaw lumabas mula sa kanyang mga labi. Mina, paano? Bakit ikaw ang nandito? Bakit hindi ikaw ang nasa loob? Ang kanyang boses ay nanginginig. Isang mahinang kalansing ng takot na pilit niyang itinatago sa likod ng kanyang mga palad. Bakit, Carlos? Sino ba ang inaasahan mong makita sa loob ng emergency room? Ako ba? Ang tugon ni Mina ay kasing lamig ng semento sa ilalim ng kanilang mga paa. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng init at pag-ibig para sa kanyang asawa,
ay ngayon ay tila dalawang malalim na telon na walang ipinapakitang emosyon. Lumapit siya ng dahan-dahan. Ang bawat hakbang niya ay tila isang mabigat na pasanin sa budhi ni Carlos. Sinabi ko naman sa'yo, ginamit ko ang motorsiklo. Hiniram ni Veronica ang kotse dahil ayaw niyang maglakad sa ilalim ng araw. Hindi ba dapat ay masaya ka dahil ligtas ang asawa mo? Hindi nakasagot si Carlos. Ang kanyang isipan ay tila isang sirang makina na pilit umiikot, ngunit walang patutunguhan. Ngunit ang tensyon sa pagitan ng dalawa ay biglang nabasag ng ang tunog ng mabilis na mga hakbang mula sa dulo ng pasilyo ay dahan-dahang lumakas. Dumating si Doña Salud. Ang kanyang muka ay puno ng galit at ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin kay Mina. Walang babala, mabilis na iniangat ng matanda ang kanyang kamay at dumaing ang hapdi sa pisngi ni Mina nang dumampi ang palad nito sa kanyang balat. Ang lakas ng pagkakasampal ay nagdulot ng isang matinding init na tila ba ay naging apoy sa mukha ni Mina. Ikaw na babae ka! Ikaw ang may kasalanan nito! Rinit ni Doña Salud, ang kanyang boses ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa katahimikan ng ospital. Alam kong sinadya mo ito. Sinira mo ang sasakyan dahil nalaman mong may namamagitan sa kanila, hindi ba? Gusto mong patayin si Veronica dahil sa selos. Napakasama ng iyong puso, Mina. Matapos ang lahat ng ginawa namin para sa'yo, ito pa ang igaganti mo sa pamilya Arrieta? Napahawak si Mina sa kanyang nasaktang pisngi, ngunit hindi siya umiyak. Sa halip ay lalo siyang tumindig ng tuwid sa harap ng kanyang biyenan. Ang bawat salita ni Doña Salud ay tila isang lason na pilit niyang iniluluwa. Sa sandaling iyon, lumapit ang dalawang imbestigador ng pulisya na kanina pa nakikinig sa usapan. Isang pagkakataon ang nakita ni Carlos sa galit ng kanyang ina. Dahan-dahan siyang lumapit sa mga pulis. Ang kanyang mukha ay naging kasing amo ng isang tupa habang bumubulong. Officer, totoo po ang sinasabi ng nanay ko. Nitong mga nakaraang araw, si Mina ay naging balisa at madalas kaming mag-away dahil sa selos. Hindi ko akalain na aabot siya sa ganito. Sabi ni Carlos, ang kanyang boses ay puno ng mapagpanggap na pagdadalamhati. Siya lang ang may alam kung paano ayusin ang sasakyang iyon bukod sa akin. Natatakot ako na baka ang plano niya ay talagang saktan ang sino mang gagamit ng sasakyang iyon ngayong araw. Naunawaan ni Mina ang buong kaganapan sa isang iglap. Ang pamilyang inalayan niya ng 8 taon ng kanyang buhay ay ngayon ay nagkakaisa upang ibaon siya sa kasalanang hindi niya ginawa. Ang gaslighting na ginagawa ni Carlos at ang pag-atake ni Doña Salud ay bahagi ng isang mas malaking plano upang isalba ang sarili ni Carlos mula sa investigasyon ng naputol na preno at upang makuha pa rin ang pera mula sa insurance. Sila ang naging biktima at siya ang gagawin nilang kriminal. Tumingin si Mina sa kanyang sariling refleksyon sa salamin ng pintuan ng ospital. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang maamong asawa na laging yumuyuko. Ang hapdi sa kanyang pisngi ay naging isang uri ng lakas na nagpatibay sa kanyang paninindigan. Gusto niyo po bang malaman ang katotohanan, officer? Tanong ni Mina. Ang kanyang boses ay matatag at walang panginginig. Nandito po ako para makipagtulungan. Ngunit sigurado po ba kayo na ang tamang tao ang inyong kinakausap? Tumingin ang imbestigador kay Mina. Pagkatapos ay kay Carlos at Doña Salud na tila ba ay tinitimbang ang bawat panig. Ang tensyon sa loob ng ospital ay naging mas mabigat. Tila ba ang bawat hininga ay may dalang panganib. Sa kailaliman ng kanyang puso, alam ni Mina na ang digmaan ay nagsisimula pa lamang. Ang pader ng kasinungalingan na itinayo ng pamilya Arrieta ay dahan-dahang guguho, ngunit kailangan muna niyang harapin ang kadilimang inihanda nila para sa kanya. Mrs. Arrieta, tawag ng imbestigador habang inilalabas ang kanyang notebook.
Dahil sa mga alegasyon at sa bigat ng nangyari, kailangan niyo pong sumama sa amin sa presinto para sa isang formal na investigasyon. Kayo po ang itinalagang pangunahing suspek sa insidenteng ito. Naramdaman ni Mina ang biglang paglamig ng kanyang mga kamay habang nakatingin sa ngiting tagumpay na sandaling sumilay sa mga labi ni Carlos. Ang bawat hakbang niya palabas ng ospital, kasama ang mga pulis, ay tila isang martsa patungo sa isang kawalan na hindi niya alam kung may labasan pa. Magagawa ba niyang patunayan ang kanyang inosensya habang ang lahat ng mahal niya sa buhay ay nakatalikod at nagtuturo sa kanya bilang isang mamamatay tao? Ang hangin sa labas ng presinto ay tila mas mabigat kaysa sa loob ng selda. Bagaman pinayagan si Wilhelmina na makauwi dahil sa kawalan ng matibay na ebidensyang mag-uugnay sa kanya sa pagsira ng sasakyan, nararamdaman niya ang malalamig na titig ng mga tao sa kanyang paligid. Para sa kanila, siya na ang babaeng nagtangkang pumatay sa kabit ng kanyang asawa. Ang bawat bulong na kanyang nadadaanan ay tila mga tinik na pilit bumabaon sa kanyang balat, isang uri ng parusa na hindi idinadaan sa batas kundi sa mapanghusgang mata ng lipunan. Naglakad si Mina sa ilalim ng madilim na langit. Ang kanyang mga hakbang ay tila walang patutunguhan hanggang sa matagpuan niya ang kanyang sarili sa harap ng isang lumang gusali. Ang karatula nito ay kupas na, ngunit ang pangalang nakasulat doon ay nagbigay sa kanya ng isang kislap ng pag-asa. Attorney Wenceslao Cruz. Siya ang dating matalik na kaibigan at abogado ng kanyang ama, ang taong tanging nakakaalam ng tunay na halaga ng bawat patak ng pawis na inalay ni Mina para sa pamilya Arrieta. Nang pumasok si Mina sa loob ng opisina, ang amoy ng mga lumang papel at tuyong tinta ay agad na nagpabalik sa kanya sa mga araw na masaya pa ang kanyang buhay. Nakaupo si Attorney Wenceslao sa likod ng isang malaking mesa. Ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan at habag nang makita ang kalagayan ni Mina. Tumayo ang matanda at inalalayan si Mina na maupo. Ang kanyang hawak sa braso ng babae ay tila isang ama na muling nakatagpo ng kanyang nawawalang anak. Iha, balita ko ang nangyari. You look exactly like your father when he was going through his hardest trials. Mahinang sabi ni Attorney Wenceslao habang nagtitimpla ng mainit na kape. Ang usok ng kape ay dahan-dahang pumapaikot sa pagitan nila. Nagbibigay ng init na tila ba ay tumutunaw sa yelong bumabalot sa puso ni Mina. Huwag kang matakot dito. Tell me everything. Alam kong hindi mo magagawa ang ibinibintang nila sa'yo. Sa gitna ng katahimikan ng opisina, ibinuhos ni Mina ang lahat ng kanyang dinalang pait. Ikinuwento niya ang bawat salitang narinig niya sa garahe, ang planong pagpatay na inilaan para sa kanya, at ang masakit na katotohanan tungkol sa relasyon ni Carlos at Veronica. Attorney, hindi ko lang po ito hinala. I saw how they looked at each other at ang insurance policy. Carlos made me sign some papers months ago. Sabi niya para daw sa kinabukasan namin. Pero ngayon, I realized na para pala sa kamatayan ko ang pinirmahan ko. Huminga ng malalim ang abogado, ang kanyang mukha ay naging seryoso. Ang life insurance policy ay isang matibay na motibo, Mina. Pero sa mata ng batas, kailangan natin ng higit pa sa iyong mga salita. Kailangan natin ng konkretong ebidensya na magpapatunay na may pakikialam na nangyari sa sasakyan bago pa ito minaneho ni Veronica. At kailangan nating makuha ang mga dokumentong iyon bago pa nila ito itago o sunugin. Naramdaman ni Mina ang muling panginginig ng kanyang mga kamay. Paano po, attorney? Hindi nila ako papapasukin sa sarili naming bahay. Doña Salud is making sure na mukha akong kriminal sa harap ng lahat. Kailangan mong maging matatag, iha. You have to go back. Not as a victim, but as a hunter. Payo ni Attorney Wenceslao, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Huwag kang magpapakita ng galit. Let them think natalo ka na. Sa sandaling ibaba nila ang kanilang depensa
Doon mo hahanapin ang hard drive ng CCTV sa garahe o anumang mensahe sa telepono ni Carlos. I will handle the legal side, but I need you to be my eyes and ears inside that house. Uminom si Mina ng kape. Ang pait nito ay tila sumasabay sa pait ng kanyang kapalaran. Ang pag-alok ng abogado ng mainit na inuming iyon ay nagpaalala sa kanya sa gawin ng kanyang yumaong ama tuwing siya ay natatakot. Noong bata pa siya. Isang mainit na pakiramdam ang dahan-dahang lumaganap sa kanyang dibdib. Hindi ito ang saya, kundi ang simula ng isang matinding katapangan. Habang naglalakad palabas ng opisina, tumingin si Mina sa langit. Ang mga bituin ay tila mga saksi sa kanyang panunumpa. Hindi na siya muling luluhod sa harap ng pamilya Arrieta. Ang bawat patak ng luha na inubos niya sa loob ng 8 taon ay naging mga kristal na ngayon nagsisilbing pananggalang niya. Ngunit habang papalapit siya sa kanilang tahanan, ang kaba sa kanyang dibdib ay muling bumangon. Magagawa ba niyang harapin ang mga halimaw na dati niyang itinuring na pamilya nang hindi siya tuluyang lamunin ng takot? Pagdating niya sa harap ng kanilang gate, napansin ni Mina na bukas ang lahat ng ilaw sa bahay. Mula sa labas, nakita niya ang anino ni Doña Salud na tila may hinahalungkat sa loob ng kanyang kwarto. Ang bawat alaala at bawat lihim na iningatan niya ay tila nasa panganib. Huminga siya ng malalim, hinawakan ang kwintas ng sampagwita na bigay ni Lola Nena. At dahan-dahang itinulak ang pinto. Alam niya, pagpasok niya sa loob, wala na siyang babalikan. Ang kailangan na lamang niyang gawin ay ang lumaban para sa kanyang sariling buhay. Pagkapasok pa lamang ni Wilhelmina sa loob ng bahay, ay bumungad sa kanya ang isang tangnawing dumurog sa huling bahagi ng kanyang dignidad. Ang kanyang mga damit ay nagkalat sa sahig ng sala, tila mga basahang itinapon at walang halaga. Sa gitna ng kaguluhan, nakatayo si Doña Salud. Hawak ang isang piraso ng papel at isang pluma. Ang kanyang mukha ay puno ng puot. Ang kanyang mga ugat sa leeg ay litaw na litaw, habang sinisigawan ang manugang na dati ay itinuring niyang alipin. Pirmahan mo ito, Mina. Ngayon din. Rinit ng matanda, habang pilit na isinusubsob ang papel sa harap ng mukha ni Mina. Ito ay isang liham ng pag-amin. Sabihin mo rito na ikaw ang nanira sa sasakyan dahil sa iyong selos. Sabihin mo na nagdilim ang iyong paningin at hindi mo sinasadyang madamay si Veronica. Gawin mo ito para malinis ang pangalan ni Carlos at ng pamilya Arrieta sa iskandalong ito. Naramdaman ni Mina ang biglang panunuyo ng kanyang lalamunan. Bakit ko po gagawin yon, Mama? Alam niyo po sa puso niyo na wala akong kasalanan. Bakit ako ang kailangang magsakripisyo para sa kasalanang sila mismo ang gumawa? Biglang lumapit si Doña Salud at hinawakan ng mahigpit ang balikat ni Mina. Ang kanyang mga kuko ay tila ba gustong bumaon sa balat ng babae. Utang na loob, Mina. Huwag mong kalilimutan ang lahat ng ginawa namin para sa pamilya mo. Noong naghihingalo ang tatay mo, sino ang naglabas ng pera? Sino ang nagbayad ng huling hantungan niya? Kami iyon. Ang 8 taon mong pananatili rito ay hindi sapat para bayaran ang halaga ng buhay ng magulang mo. Ngayon, hinihiling ko sa iyo ang isang maliit na bagay, ang isalba ang kaisa-isa kong anak. Huwag kang maging walang utang na loob. Ang salitang utang na loob ay tila isang kadenang bakal na muling pumulupot sa leeg ni Mina. Sa bawat paghinga niya, nararamdaman niya ang bigat ng nakaraan na pilit isinusumbat sa kanya. Ngunit sa halip na sumabog sa galit, naalala ni Mina ang payo ni Attorney Wenceslao. Kailangan niyang maging mapagmatyag. Kailangan niyang magpanggap. Dahan-dahan siyang yumuko. Ang kanyang mga balikat ay tila bumigay sa bigat ng sitwasyon. Hinihaplos niya ang kanyang mga mata na tila ba ay puno ng pagsisisi kahit na sa loob niya ay nag-aapoy ang isang bagong uri ng determinasyon. Patawad po, Mama. Nalilito lang po ako. Mahinang sagot ni Mina.
Ang kanyang boses ay nanginginig sa sapat na paraan upang maniwala ang matanda. Kailangan ko lang po ng konting oras para pag-isipan ito. Masama lang po ang pakiramdam ko ngayon. Bukas. Bukas po ay pag-uusapan natin muli. Nakita ni Mina ang dahan-dahang pagluwag ng hawak ni Doña Salud. Ang matanda ay nagpakawala ng isang mapang uyam ng ngiti. Tila ba naniniwala itong tuluyan na niyang napaamo ang kanyang biktima. Mabuti naman at natauhan ka. Pumanik ka na sa itaas at huwag kang gagawa ng anumang ingay. Si Carlos ay nasa labas pa. Inaasikaso ang mga papeles para sa insurance ni Veronica. Siguraduhin mong nakapagpasya ka na bago siya bumalik. Pumanhik si Mina sa kanyang kwarto, ngunit hindi siya natulog. Sa kalagitnaan ng gabi, nang ang buong bahay ay balot na ng katahimikan at ang tanging naririnig na lamang ay ang dahan-dahang pag-ugong ng hangin sa labas, dahan-dahang bumangon si Mina. Hindi siya nagsuot ng tsinelas upang hindi lumikha ng anumang tunog ang kanyang bawat hakbang sa sahig. Gaya ng isang anino, gumapang siya patungo sa pribadong opisina ni Carlos sa dulo ng pasilyo. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na tambol na nagbabanta sa kanyang katahimikan. Nang makarating sa tapat ng pinto, dahan-dahan niyang inikot ang seradura. Ang tunog ng bakal na naglalapat ay tila ba ay napakalakas sa gitna ng kadiliman. Sa loob ng opisina, ang amoy ng lumang sigarilyo at mamahaling pabango ni Carlos ay nanunuot sa kanyang ilong. Nagpapaalala sa kanya ng lahat ng kasinungalingang itinago ng lalaking ito. Gamit ang liwanag mula sa kanyang lumang telepono, hinalungkat ni Mina ang mga dokumento sa ibabaw ng mesa. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Tila ba anumang sandali ay bibigay ito at babagsak siya sa sahig. Ngunit hindi siya tumigil hanggang sa mahanap niya ang isang asul na folder. Doon, nakita niya ang katotohanang nakasulat sa itim at puting tinta. Ang life insurance policy na pinirmahan niya buwan na ang nakalilipas. Ngunit may bago rito. Isang dokumento ng pagbabago ng benepisyaryo kung saan ang pangalan ni Veronica Paredes ay nakasulat bilang pangalawang tatanggap ng pera sakaling may mangyari sa kanya. Hindi lang siya gustong patayin ni Carlos. Gusto nilang paghati-hatian ang halaga ng kanyang kamatayan. Naramdaman ni Mina ang isang matinding hapdi sa kanyang puso. Isang uri ng pagkakanulo na mas masakit pa sa anumang sampal. Sa pamamagitan ng kanyang telepono, dahan-dahan niyang kinuha ang litrato ng bawat pahina. Ang kislap ng liwanag mula sa screen ay tila naging tanging saksi sa kanyang lihim na tagumpay. Ngunit habang kinukuha niya ang huling litrato, ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng isang tunog mula sa labas ng pinto. Ang dahan-dahang pag-ikot ng seradura, ang tunog ng bakal na unti-unting naghihiwalay ay nagpahiwatig na may taong nagtatangkang pumasok sa loob. Tumigil ang mundo ni Mina. Ang kanyang hininga ay naputol at ang kanyang buong katawan ay nanigas habang nakatingin sa dahan-dahang pagbukas ng pinto. Sa kabilang panig ng pintuan, ang isang anino ay dahan-dahang nabubuo sa ilalim ng malamig na ilaw ng pasilyo. Sino ang darating sa oras na ito? Si Carlos ba na may dalang galit? O si Doña Salud na muling magsasagawa ng kanyang pang-aalipusta? Sa gitna ng dilim, tanging ang mabilis na pagpintig ng kanyang puso ang nagpapaalala kay Mina na siya ay buhay pa habang ang pintuan ay tuluyan ng bumukas. Ang katahimikan sa loob ng intensive care unit ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa bawat hininga. Ang puting liwanag mula sa kisame ay nanunuot sa mga mata ni Veronica na dahan-dahang bumubukas sa gitna ng matinding hilo at hapdi. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay tila nakabaon sa libu-libong maliliit na karayom at ang amoy ng antiseptiko at gamot ay nanunuot sa kanyang ilong. Nagpapaalala sa kanya na ang huling alaala niya ay ang mabilis na pagdausdos ng sasakyan
patungo sa madilim na kawalan. Ang kanyang mukha, na dati ay ipinagmamalaki niya dahil sa kinis at ganda, ay ngayon ay balot ng makakapal na benda. At nararamdaman niya ang matinding pintig ng sugat na mag-iiwan ng permanenteng marka sa kanyang pagkatao. Pumasok si Carlos sa loob ng kwarto. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal at puno ng pag-aalinlangan. Lumapit siya sa gilid ng kama ni Veronica. Ang kanyang muka ay pilit na isinasaayos upang magmukhang nag-aalala. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi mapakali. Hinawakan niya ang kamay ni Veronica. Ngunit ang haplos na yon ay tila wala ng init. "Babe, I'm so sorry. I didn't mean for this to happen. I'm so worried about you." Bulong ni Carlos. Ang boses ay nanginginig sa takot na baka may makarinig sa kanya. "Carlos, what happened? Bakit hindi gumana ang preno?" Mahinang tanong ni Veronica. Ang boses ay halos isang pagsamo na lamang sa gitna ng hirap. "Hindi ko alam, babe. It was a tragic accident. Hindi ko akalain na ikaw ang kukuha ng kotse ni Mina. Sabi niya gagamitin niya ang motorsiklo pero iniwan niya ang susi sa mesa." Mabilis na paliwanag ni Carlos, ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa pintuan. Dapat ay si Mina ang nandoon. Dapat ay siya ang nakaranas nito. "I planned everything for her, not for you." Ang mga salitang iyon ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aapoy na pakiramdam ni Veronica. Sa gitna ng kanyang sakit, isang malupit na katotohanan ang dahan-dahang gumagapang sa kanyang isipan. Ang lalaking sinamba niya, ang lalaking hiningan niya ng kinabukasan, ay handang pumatay ng tao para sa sariling interes. At ang mas masakit, ang aksidenteng muntik nang tumapos sa kanyang buhay ay ang mismong bitag na inihanda ng kanyang kasintahan. Pagkaalis ni Carlos upang kausapin ang mga doktor, ang pintuan ay muling dahan-dahang bumukas. Inasahan ni Veronica na ang nurse ang papasok, ngunit ang nakita niya ay si Wilhelmina. Nakasuot ito ng maayos na damit, ang kanyang mukha ay payapa, at ang kanyang mga mata ay walang halong galit o pangungutya. Lumapit si Mina sa tabi ng kama at inilapag ang isang piraso ng papel sa ibabaw ng kumot ni Veronica. Ito ang kopya ng life insurance policy na kinunan niya ng litrato kagabi. "Tingnan mo ito, Veronica. Look at this very carefully." Mahinang sabi ni Mina. Ang boses ay puno ng habag na mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. "Ito ang halaga ng buhay ko para kay Carlos, at tingnan mo ang pangalan sa ibaba bilang pangalawang benepisyaryo. Iyan ang pangalan mo. Alam mo ba kung bakit? Dahil alam niyang kung mamatay ako, ikaw ang gagamitin niyang panakip butas para makuha ang pera nang hindi siya pinaghihinalaan. Ngunit tingnan mo ang nangyari. Ang kotseng inakala mong magdadala sa iyo sa tagumpay ay ang kotseng inihanda niya para maging kabaong ko." Tinitigan ni Veronica ang papel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang binabasa ang mga katotohanang nakasulat doon. Ang bawat salita ay tila isang mabilis na agos ng tubig na tumatangay sa lahat ng kanyang ilusyon. Napagtanto niya na sa mata ni Carlos, siya ay hindi isang reyna, kundi isang kasangkapan lamang, isang biyadodan na handang isakripisyo kapag naging mabuway ang plano. Hindi niya magagawa ito sa akin. Mahal niya ako. Hikbi ni Veronica. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang dumadaloy at nanunuot sa ilalim ng kanyang mga benda, nagdudulot ng matinding hapdi sa kanyang mga sugat. "Mahal ka niya, Veronica. Tingnan mo ang sarili mo sa salamin. Look at what his love did to you," sabi ni Mina, habang dahan-dahang inilalabas ang isang maliit na salamin mula sa kanyang bag at inilalagay ito sa harap ng mukha ni Veronica. Hindi niya mahal ang kahit sino, kundi ang pera at ang kanyang sarili. We are both victims of his greed. Ang pinagkaiba lang, ako ay maagang nagising, habang ikaw ay kailangan pang madurog bago mo makita ang totoo.
Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay naging mas mabigat. Ang tanging naririnig na lamang ay ang mabilis at hirap na paghinga ni Veronica at ang tuyong tunog ng monitor ng kanyang puso. Tumingin si Veronica kay Mina at sa unang pagkakataon, ang arogansya sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang matinding kahihiyan at pagsisisi. Ang babaeng dati ay itinuturing niyang kaaway ay ngayon ay ang tanging taong nagsasabi sa kanya ng katotohanan. Naglakad si Mina patungo sa pinto, ngunit bago siya lumabas, lumingon siyang muli. You have a choice, Veronica. You can continue protecting a monster, or you can help me put him where he belongs. Pero tandaan mo, ang mga peklat sa mukha mo ay maaaring maghilom, pero ang peklat sa kaluluwa mo ay mananatili hanggat hindi mo itinatama ang lahat. Naiwan si Veronica na mag-isa sa gitna ng puting liwanag ng ospital. Ang bigat ng kanyang mga pagkakamali ay tila isang dambuhalang bato na nakapatong sa kanyang dibdib. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang dahan-dahang inaabot ang emergency button sa gilid ng kanyang kama. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang panawagan para sa katarungan. Sa gitna ng kanyang matinding hapdi, isang desisyon ang dahan-dahang nabubuo. Handa na ba siyang harapin ang galit ng pamilya Paredes at ang pagtataksil ni Carlos upang iligtas ang natitirang bahagi ng kanyang dangal? Bago pa man sumikat ang araw at magsimulang mag-ingay ang mga ibon sa paligid, ang hamog ay dahan-dahang bumabalot sa malamig na garahe ng pamilya Arrieta. Ang amoy ng langis, gulong at kalawang ay nanunuot sa bawat hininga ni Wilhelmina habang maingat siyang humahakbang sa gitna ng kadiliman. Ang garaheng ito, na dati ay simbolo ng tagumpay ni Carlos na itinayo mula sa kanyang pagod, ay ngayon ay tila isang malaking libingan ng mga lihim at kataksilan. Hawak ang isang maliit na flashlight na nakabalot ng manipis na tela upang hindi masyadong mag-ingay ang liwanag. Dahan-dahang naglakad si Mina patungo sa pinakadulo ng silid, kung saan nakatambak ang mga lumang gamit ng kanyang yumaong ama. Naalala ni Mina ang kanyang ama, isang masipag na mekaniko na palaging naniniwala na ang bawat makina ay may kaluluwa at ang bawat sulok ay may kwentong itinatago. Noong buhay pa ito, palihim nitong inayos ang lumang CCTV system sa garahe na akala ni Carlos ay matagal nang sira at walang silbi. Mina, ang katotohanan ay hindi kailangang sumigaw. Kailangan lang nitong manatili sa dilim hanggang sa ito ay hanapin. Madalas sabihin ng kanyang ama. Ang mga salitang iyon ay tila naging isang gabay sa kanya habang hinahalungkat ang mga kahon ng kagamitan sa likod ng mga lumang gulong. Nanginginig ang mga daliri ni Mina habang inaabot ang isang maliit na itim na kahon na nakatago sa ilalim ng isang sako ng semento. Ang bawat paggalaw niya ay tila lumilikha ng isang dambuhalang anino sa pader, at ang bawat hininga niya ay tila naging isang malakas na tunog sa kailaliman ng katahimikan. Nang mahawakan niya ang hard drive, naramdaman niya ang lamig ng metals sa kanyang palad. Ang metal na ito ang nagtataglay ng mga imahe ng gabi bago ang anibersaryo. Ang gabi kung kailan pinutol ni Carlos ang preno ng sasakyan. Ngunit ang katahimikan ng madaling araw ay biglang nabasag ng isang tunog mula sa pintuan ng garahe. Ang dahan-dahang pag-ikot ng susi sa kandado ay nagpahiwatig na may taong papasok sa loob. Mabilis na napatago si Mina sa likod ng isang malaking cabinet. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis na tumitibok at nagbabanta sa kanyang pagtatago. Isang anino ang dahan-dahang bumuo sa pintuan habang bumubukas ito at pumasok si Mang Berting, ang matandang mekaniko ni Carlos na palaging maagang pumapasok. Narinig ni Mina ang dahan-dahang paglakad ng matanda patungo sa workbench, ang tunog ng paglalatag ng mga kagamitan sa ibabaw ng mesa ay tila ba ay napakalakas.
sa kanyang pandinig. Pinilit ni Mina na huwag gumalaw kahit na ang kanyang mga binti ay nanginginig na sa matinding kaba. Ang bawat segundo ay tila isang taon habang hinihintay niyang tumalikod ang mekaniko. Nang maglakad ang matanda patungo sa kabilang bahagi ng garahe upang kumuha ng langis, mabilis at tahimik na gumapang si Mina patungo sa kabilang pinto, hawak ng mahigpit ang hard drive na tila ba ay ito ang kanyang tanging buhay. Nang makalabas siya sa garahe, naramdaman ni Mina ang bugso ng sariwang hangin sa kanyang mukha. Ang kanyang mga kamay ay puno ng dumi at langis, ngunit ang kanyang puso ay puno ng isang uri ng tagumpay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Hindi na siya nag-atubili. Sumakay siya sa kanyang lumang motorsiklo at mabilis na naglakbay patungo sa opisina ni Attorney Wenceslao. Ang liwanag ng bukang liwayway ay nagsisimula nang lumitaw sa guhit tagpuan. Tila ba ay nagbibigay ng pag-asa sa kanyang bawat pagtakas. Pagdating sa opisina, sinalubong siya ng abogado na tila ba ay hindi rin nakatulog sa pag-aalala. Inabot ni Mina ang hard drive ng walang imik. Ang kanyang mga mata ay nagsasalita ng lahat ng pagod at kaba na kanyang pinagdaanan. Ito na po ang kailangan natin, attorney. Ang lahat ng ebidensya ng kanyang kataksilan ay narito na. Mahinang sabi ni Mina, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng saya at takot. Tumango si Attorney Wenceslao at tinanggap ang kagamitan. Mabuti ang iyong ginawa, iha. Ngayon ay kailangan na nating kumilos ng mabilis bago pa nila mahalata na may kulang sa garahe. Ipoproseso ko ang pagkuha ng mga imahe at ihahanda ang mga papeles para sa korte. Habang pabalik si Mina sa bahay ng pamilya Arrieta, naramdaman niya ang isang kakaibang katahimikan sa paligid. Pagpasok niya sa sala, nakita niya ang isang puting sobre na nakapatong sa mesa. Ang pangalan ni Carlos ang nakasulat sa labas nito sa malalaking titik. Isang formal na liham mula sa korte, isang subpena para sa isang agarang investigasyon. Ang bawat salita sa labas ng sobre ay tila isang batingaw ng paghuhukom na dahan-dahang lumalapit. Tumingin si Mina sa itaas ng hagdanan kung nasaan ang kwarto ni na Carlos at Doña Salud. Ang katahimikan ng bahay ay tila ba ay nagbabadya ng isang darating na pagsabog. Alam ni Mina na kapag nabuksan ang sobreng iyon, ang mundo ng pamilya Arrieta ay tuluyan ng guguho. Ngunit sa gitna ng kanyang kaba, isang tanong ang nananatili sa kanyang puso. Handa na ba siyang harapin ang huling galit ng pamilyang ito kapag nalaman nilang ang maamong asawang inalipusta nila ay ang siyang mismong nagdala ng kanilang kapahamakan? Ang hangin sa loob ng tahanan ng mga Arrieta ay tila naging kasing bigat ng tingga. Sa sala, pabalik-balik si Carlos sa paglalakad. Ang kanyang muka ay kasing puti ng papel na hawak niya. Ang subpena mula sa korte na tila isang hatol ng kamatayan bago pa man magsimula ang paglilitis. Ang bawat pagpisil niya sa papel ay lumilikha ng tunog ng nagagasgas na hibla, isang patunay ng kanyang matinding pagkataranta. Sa kabilang dako, nakaupo si Doña Salud sa kanyang paboritong silya. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa rosaryo. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi kakikitaan ng kabanalan kundi ng nag-aapoy na puot. Mina, ayusin mo na ang mga gamit mo. Utos ni Doña Salud nang pumasok si Wilhelmina sa sala upang ihanda ang hapagkainan. Ang boses ng matanda ay tila isang utos mula sa isang reyna na wala na sa kanyang trono. Bago pa dumating ang mga awtoridad bukas, kailangan mong piramahan ng pag-amin. Sabihin mo na ikaw ang nanira ng preno dahil sa selos. Pagkatapos, aalis ka na rito at hindi ka na magpapakita pa. Ito ang tanging paraan para mabayaran mo ang 8 taon ng pagkupkop namin sa'yo. Hindi sumagot si Mina. Sa halip, nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa kusina. Ang bawat hakbang niya ay may dalang kakaibang katahimikan. Isang katahimikang hindi nagmula sa takot,
kundi sa isang ganap na pagpapasya. Inihanda niya ang kanilang paboritong hapunan, sinigang na baboy na may sapat na asim at mga sariwang gulay. Ang usok nito ay bumabalot sa buong kusina, nagbibigay ng isang mapaglinlang na pakiramdam ng kapayapaan. Ito ang huling beses na gagamitin niya ang kanyang mga kamay para pagsilbihan ang mga taong nagnanais ng kanyang kamatayan. Nang maihain na ang lahat, naupo ang tatlo sa mahabang mesa. Ang tanging naririnig na lamang ay ang dahan-dahang pagtama ng mga kutsara at tinidor sa porselanang plato. Isang tunog na tila ba ay nagpapaalala sa bawat segundong lumilipas patungo sa isang pagsabog. Kinuha ni Doña Salud ang unang hit-hit ng sabaw, ngunit agad din niyang ibinaba ang kutsara. Ang kanyang mukha ay naglukot sa diring hindi niya maitago. Napakapangit ng lasa nito. Masyadong maasim, Mina. Walang kwenta ka talagang magsilbi. Kahit sa huling pagkakataon ay hindi mo man lang magawang ayusin ang pagkain namin. You are so useless. No wonder Carlos looked for someone else. Ang boses ni Doña Salud ay tumama sa dingding ng silid, puno ng paghamak. Dahan-dahang ibinaba ni Mina ang kanyang kutsara. Sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon, hindi siya yumuko. Hindi niya hinayaang malunod ang kanyang dangal sa sabaw ng kanyang sariling pagtitiis. Iniangat niya ang kanyang paningin at tumitig ng diretso sa mga mata ni Doña Salud, isang titig na tila ba ay humuhubad sa lahat ng maskara ng matanda. Hindi na ako ang magluluto para sa inyo, Mama, at hindi na rin ako ang magiging biktima ng inyong mga kasinungalingan. Napatayo si Carlos sa gulat. Ang kanyang mukha ay naging pula sa galit dahil sa biglaang pagsuway ng kanyang asawa. Mina, anong karapatan mong sumagot ng ganyan sa nanay ko? Magpasalamat ka at binibigyan ka pa namin ng pagkakataong makatakas sa kulungan. Piramahan mo na ang dokumento o baka makalimutan kong babae ka. Tinaas ni Carlos ang kanyang kamay, akmang sasampalin si Mina upang ibalik ito sa dati nitong pagiging sunod-sunuran. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi pumikit si Mina. Hindi siya umiwas. Nanatili siyang nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang uri ng lakas na nagpatigil sa kamay ni Carlos sa gitna ng hangin. Sige Carlos, saktan mo ako. Saktan mo ako gaya ng pagtatangka mong patayin ako sa kurbada ng kalsada. Nanlaki ang mga mata ni Carlos. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang dahan-dahang ibinababa. Anong sinasabi mo? Alam ko ang lahat, Carlos. Mahinang sabi ni Mina. Ang boses niya ay kasing talas ng isang labaha. Narinig ko kayo sa garahe. Alam ko ang tungkol sa pinutol na preno. At alam ko rin ang tungkol sa insurance policy na binago mo ang benepisyaryo para kay Veronica. Akala niyo ba ay mananatili akong bulag habang buhay? Ang bawat patak ng pawis ko sa bahay na ito ay naging mga mata na ngayon na nagbabantay sa inyong bawat galaw. Nawalan ng kulay ang mukha ni Carlos, tila ba ang lahat ng dugo niya ay lumubog sa sahig. Si Doña Salud naman ay napasandal sa kanyang silya, ang kanyang mga labi ay nanginginig habang sinusubukang maghanap ng bagong panunumbat. Ang kapangyarihang hawak nila sa loob ng maraming taon ay dahan-dahang naglalaho. Tila ba ay naging abo sa harap ng katotohanan. Hindi ka paniniwalaan ng kahit sino, Mina? Pilit na sabi ni Carlos kahit na ang kanyang boses ay puno na ng takot. Wala kang ebidensya. Salita mo lang yan laban sa akin. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mina. Ebidensya? Carlos, sa tingin mo ba ay papasok ako sa digmaang ito nang walang sandata? Ang hard drive ng CCTV sa garahe ay wala na sa inyong kontrol. At ang boses niyo ni Veronica habang pinaplano ang kamatayan ko, nakatago na yon sa isang lugar na hindi niyo kailanman matatagpuan. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging nakabibingi. Sa labas ng bintana, ang kadiliman ng gabi ay biglang nahati ng mga sinag ng kulay pula at asul na ilaw na dahan-dahang tumatagos sa mga kurtina. Ang tunog ng mga sasakyang papalapit
ay tila isang huling hantungan para sa pamilya Arrieta. Tumayo si Mina mula sa mesa, iniwan ang pagkaing hindi na muling makakain, at naglakad patungo sa pintuan. Tapos na ang pagiging martir ko, Carlos. Tapos na ang utang na loob na paulit-ulit ninyong isinusumbat. Sabi ni Mina, bago niya tuluyang binuksan ang pinto para sa mga awtoridad na naghihintay sa labas. Ang liwanag ng mga ilaw ng pulisya ay tumama sa kanyang mukha. Hindi bilang isang banta, kundi bilang unang silay ng isang bagong umaga na wala ng tanikala. Ang mga sinag ng pula at asul na ilaw mula sa labas ay tila mga aninong sumasayaw sa mga dingding ng sala, winawakasan ng kapayapaang matagal nang naging balat kayo sa loob ng tahanan ng mga Arrieta. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas ng tuluyan at pumasok ang mga nakaunipormeng pulis na may dalang bigat ng katarungan. Ang bawat hakbang nila sa semento ay tila isang batingaw na nagpapaalala kay Carlos na ang oras ng kanyang paghahari ay tapos na. Hawak ng namumunong opisyal ang isang pirasong papel, ang warrant of arrest, na magsisilbing tuldok sa lahat ng kanyang kasinungalingan. Nanlaki ang mga mata ni Carlos. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng arogansya ay ngayon ay nawalan ng kulay. Tila ba ang lahat ng dugo niya ay lumubog sa sahig. Ang kanyang mga kamay na kanina lang ay akmang sasaktan si Wilhelmina ay ngayon ay nanginginig at tila hindi malaman kung saan ilalagay. Wait, officer. This is a big mistake. Misunderstanding lang po ito. Ang asawa ko, siya ang may kasalanan. She's mentally unstable. Ang kanyang boses ay naging manipis at kaawa-awa. Isang malayong himig mula sa lalaking nagplano ng kamatayan ng sariling asawa sa kurbada ng kalsada. Ngunit hindi tuminag ang mga pulis. Sa halip, lumapit sila kay Carlos at hinawakan ang kanyang mga braso ng may awtoridad. Mr. Carlos Arrieta, you are under arrest for attempted murder and insurance fraud. May karapatan kang manahimik. Anumang sabihin mo ay maaaring gamitin laban sa iyo sa korte. Ang bawat salita ng opisyal ay tila mga pako na ibinabaon sa mithiin ni Carlos na makatakas. Sa kabilang dako, si Doña Salud ay tila nawalan ng bait. Ang kanyang rosaryo ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na mga daliri at gumulong sa sahig. Tila ba pati ang langit ay ayaw ng pakinggan ang kanyang mga dasal. Judas ka, Mina. Inahas mo kami. Sinisira mo ang pamilya ko. Rinit ng matanda habang pilit na sumusugod patungo kay Wilhelmina. Ang kanyang mga kuko ay tila ba gustong mangalmot. Matapos ang lahat ng utang na loob mo sa amin, ganito ang igaganti mo. You are a curse to this family. Aga-aba sa matitisi. Bago pa man makalapit ang matanda, ay isang matikas na figura ang humarang sa pagitan nila. Dumating si Attorney Wenceslao, bit-bit ang kanyang briefcase at ang paninindigang hindi matitibag. Stop it, Mrs. Arrieta. Ang tanging sumira sa pamilyang ito ay ang kasakiman ninyo at ng inyong anak. Anumang pisikal na pananakit na gagawin nyo kay Mina ay itatala namin bilang dagdag na reklamo. Ang boses ng abogado ay tila isang matibay na pader na nagbigay ng proteksyon kay Mina. Nakatayo lamang si Mina sa isang sulok. Ang kanyang mga braso ay nakayakap sa kanyang sarili. Pinapanood niya ang lalaking 8 taon niyang minahal na ngayon ay pilit na kinakabitan ng posas. Ang tunog ng bakal na naglalapat sa mga pulso ni Carlos ay tila isang malungkot na awit ng pagtatapos. Wala siyang naramdamang katuwaan. Wala siyang naramdamang pagbubunyi. Ang tanging naroon ay isang malalim at nakakapagod na kaluwalhatian ng paglaya. Mina, tulungan mo ako. Tell them it's not true. I love you, hon. Please do this for our years together. Pagsusumamo ni Carlos habang kinaladkad siya ng mga pulis palabas ng pinto. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Hindi dahil sa pagsisisi sa kanyang ginawa, kundi dahil sa takot na mabulok sa likod ng rehas.
Hindi sumagot si Mina. Nanatili siyang nakatingin sa kawalan habang ang anino ni Carlos ay dahan-dahang lumalayo sa ilalim ng mga ilaw ng sasakyan ng pulis. Nang tuluyan ng makaalis ang mga awtoridad kasama ang kanyang asawa, ang bahay ay muling nabalot ng isang nakabibinging katahimikan na tanging ang mahihinang hikbi ni Doña Salud ang naririnig. Ang matanda ay bumagsak sa sahig, umiiyak at isinusumpa ang langit, nawalan ng kapangyarihan at karangyaan sa loob ng isang gabi. Dahan-dahang lumapit si Mina sa kanyang biyenan, hindi upang lumaban, kundi upang tapusin na ang lahat. Tiningnan niya ang matanda, na ngayon ay mukhang kaawa-awa sa sahig. Ang utang na loob ay hindi kailanman naging lisensya para pumatay, Mama. Pinatawad ko na ang pamilyang ito sa lahat ng hirap na ibinigay niyo sa akin, pero ang batas ay may sariling paraan ng paniningil. Tinalikuran ni Mina ang matanda at naglakad patungo sa kanyang kwarto upang kunin ang kanyang mga gamit. Ang bawat hakbang niya sa hagdanan ay tila mas magaan kaysa dati. Ngunit bago niya tuluyang maisara ang pinto ng bahay sa kanyang pag-alis, lumingon siyang muli sa malawak na sala na dati ay puno ng kanyang mga pagsisikap. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay may alaala ng kanyang pagiging martir. Ngunit habang hawak niya ang kanyang maleta at nakatitig sa dilim ng gabi sa labas, isang tanong ang hindi mawala-wala sa kanyang puso. Sa pag-alis niya sa tahanang ito, sapat na ba ang katarungang nakuha niya upang hilumin ang mga sugat na 8 taong ibinaon sa kanyang kaluluwa? Ang bulwagan ng hustisya ay balot ng isang nakabibinging katahimikan. Tila ba pati ang hangin ay natatakot na gumalaw habang hinihintay ang pagsisimula ng huling paglilitis. Ang amoy ng lumang kahoy at mga antigong papeles ay nanunuot sa paligid, nagbibigay ng isang seryosong atmosfera na nagpapabigat sa bawat hininga ng mga taong naroroon. Nakaupo si Wilhelmina sa unang hanay ng mga upuan. Ang kanyang mga kamay ay payapang nakapatong sa kanyang kandungan, ngunit ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang panalangin para sa katotohanang matagal nang itinago ng kadiliman. Sa kabilang dako, nakaupo si Carlos sa tabi ng kanyang abogado. Suot niya ang isang malinis na barong. Ang kanyang mukha ay maingat na isinaayos upang magmukhang isang inosenteng biktima ng pagkakataon. Paminsan-minsan ay humihikbi siya at nagpapahid ng mga luhang walang dalang pagsisisi. Pilit na kinukuha ang simpatya ng mga naroroon. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, makikita ang isang mabilis na pagkislap ng takot na tila ba ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang buong pagkatao. Ang katahimikan ay nabasag ng dahan-dahang bumukas ang malaking pintuan sa likod ng bulwagan. Pumasok si Veronica, nakaupo sa isang wheelchair at ang kanyang mukha ay bahagyang natatakpan pa rin ng mga benda. Ang bawat pag-ikot ng mga gulong ng kanyang wheelchair ay tila ba ay isang mabigat na hakbang patungo sa paghuhukom. Nang tumapat siya sa witness stand, dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang paningin at tumingin ng diretso kay Carlos. Ang galit at pait sa kanyang mga mata ay sapat na upang matunaw ang anumang maskara na suot ng lalaki. Veronica, tell the court the truth. What happened that morning? Tanong ni Attorney Wenceslao. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may dalang bigat ng awtoridad. Huminga ng malalim si Veronica. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa hawakan ng kanyang wheelchair. Ang totoo ay biktima kaming dalawa ni Mina ng kasakiman ni Carlos. I was blind. I thought he loved me, na handa siyang iwan ang lahat para sa akin. Pero ang totoo, ginamit lang niya ako. He told me that he tampered with the brakes of the car. Ang plano niya ay patayin si Mina para makuha ang insurance money at kaming dalawa ang makinabang. But everything backfired when I took the car instead. Ang boses ni Veronica ay nanginginig sa pagitan ng hikbi at matinding pagsisisi. He is a monster. He didn't care who died as long as he got what he wanted. Isang mabilis na bulungan ang lumaganap sa buong silid. Ngunit mabilis din itong napatahimik ng tumayo si Attorney Wenceslao
upang ipresenta ang huling ebidensya. Inilabas niya ang isang hard drive at dahan-dahang lumitaw sa malaking screen ang malabong imahe mula sa lumang CCTV ng garahe. Ang bawat galaw sa video ay tila isang tadhana na dahan-dahang nabubuo. Kitang-kita ang anino ni Carlos, hawak ang isang plais, habang dahan-dahang kinakalikot ang ilalim ng sasakyan ni Mina sa madilim na bahagi ng madaling araw. Hindi pa natatapos ang pagkabigla ng lahat nang i-play ni Attorney Wenceslao ang isang audio recording. Ang boses ni Carlos ay malinaw na narinig sa buong bulwagan. Wala nang preno ang sasakyang yan, Veronica. Bukas, magiging malaya na tayo. Nawalan ng kontrol si Carlos. Ang kanyang maamong muka ay biglang naglukot sa matinding puot at takot. Napatayo siya mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mga kamay ay nanlalaban habang pilit na sumisigaw. Kasalanan mo ito, Veronica. Ikaw ang mapilit. Ikaw ang gustong makuha ang bahay na ito. At ikaw, Mina, napakasama mo. Pinahirapan mo ako kaya nagawa ko ito. This is all your fault. Ang mga pulis sa loob ng korte ay mabilis na kumilos upang pigilan si Carlos habang si Doña Salud ay napasandal sa upuan. Ang kanyang mukha ay puno ng kahihiyang hindi na mabubura. Ang bawat salita ni Carlos ay tila ba ay mga pako na lalong nagpapabaon sa kanya sa hukay na siya mismo ang naghukay. Nakita ni Mina ang bawat pagbagsak ng luha ni Carlos hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagguho ng lahat ng kanyang pangarap. Tumahimik ang buong bulwagan nang dahan-dahang ayusin ng hukom ang kanyang mga papeles. Ang bigat ng bawat segundong lumilipas ay tila ba ay nararamdaman sa bawat sulok ng silid. Inabot ng hukom ang kanyang kahoy na maso. Iniangat ito ng may matinding formalidad at dahan-dahang ibinagsak sa ibabaw ng patungan. Ang tunog ng paglapat ng kahoy sa kahoy ay tila isang malakas na batingaw na nagwakas sa 8 taon ng pagdurusa ni Wilhelmina. Tumingin si Mina sa kisame ng bulwagan. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga luhang matagal na niyang pinigilan. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang ganap na paglaya. Ngunit habang binabasa ng hukom ang huling hatol, isang tanong ang nananatili sa kanyang isipan. Ang katarungan ba ay sapat na upang punan ng puwang sa kanyang puso? O ang tunay na kapayapaan ay magmumula lamang sa isang bagay na mas mahirap pang ibigay kaysa sa katotohanan? Ang tinig ng hukom ay pumailan lang sa bawat sulok ng bulwagan, kasing lamig at kasing talas ng isang espada na humahati sa huling hibla ng pag-asa ni Carlos. Ang bawat salitang binibigkas nito ay tila isang dambuhalang bato na idinadagan sa balikat ng pamilya Arrieta. Guilty sa salang attempted murder at insurance fraud. Ang hatol na yon ay naging huling batingaw ng katarungan na 8 taong hinintay ng isang pusong naging bihag ng sarili nitong katapatan. Nang marinig ni Carlos ang hatol, ang kanyang katawan ay tila nawalan ng buto. Napaluhod siya sa sahig ng korte. Ang kanyang mga kamay na dati ay mapang-api ay ngayon ay nakatakip sa kanyang mukha habang humihikbi ng parang isang bata. Ang bawat patak ng kanyang luha ay walang bakas ng tunay na pagsisisi. Ito ay ang pait ng isang lalaking nalaman na ang kanyang mga plano ay naging sarili niyang kulungan. Ang bawat paghikbi niya ay tila isang hangin na pilit humahanap ng labasan mula sa isang guhong gusali. Sa kabilang dako, si Doña Salud ay tila naging isang estatwa ng kahihiyan. Ang kanyang mamahaling bestida ay tila naging isang mabigat na pasanin habang pilit siyang tumatayo upang sugurin si Wilhelmina. Judas, inahas mo ang pamilya ko. Binigay namin sa iyo ang lahat, pero ito ang iginanti mo. Ang kanyang boses ay tila isang matinis na tunog ng nagagasgasang bakal, puno ng lason at kawalan ng pag-asa. Ngunit nang subukan niyang humakbang, ang kanyang mga binti ay bumigay at siya ay dahan-dahang napaupo sa malamig na semento ng korte. Dito na nalaman ng matanda ang pinakamasakit na bahagi ng kanyang pagbagsak.
Ipinaliwanag ni Attorney Wenceslao na dahil sa mga ebidensya ng pandaraya at ang katotohanang ang lahat ng ari-arian ay nakatali sa pera ni Mina at sa mga dokumentong dumaan sa kanyang pangalan, ang pamilya Arrieta ay wala nang babalikan. Ang bahay na dati ay naging simbolo ng kanilang arogansya ay ngayon ay isa na lamang alaala ng kanilang kasakiman. Ang kayamanang ginamit nilang pambusal sa katotohanan ay tuluyan ng naglaho. Pinanood ni Mina ang bawat eksena ng may payapang mga mata. Tiningnan niya si Carlos habang kinakaladkad ito ng mga awtoridad pabalik sa madilim na pasilyo ng korte. Tiningnan niya si Doña Salud na ngayon ay mukhang isang matandang naligaw sa gitna ng unos. Wala siyang naramdamang kagalakan sa kanilang pagbagsak. Ang tanging naroon ay isang malalim at nakakahingang kaluwagan. Tila ba ay may isang dambuhalang kamay na dahan-dahang nag-aalis ng mga kadena sa kanyang kaluluwa. Mina, iha, kailangan mo nang magpahinga. Tapos na ang laban. Mahinang sabi ni Attorney Wenceslao habang inaalalayan siyang tumayo. Tumango si Mina at dahan-dahang naglakad palabas ng bulwagan. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay tila mas magaan kaysa sa anumang sandali ng kanyang buhay. Pagdating niya sa malaking pintuan ng korte, sinalubong siya ng mainit na sinag ng araw. Ang liwanag ay tumama sa kanyang mukha, nagbibigay ng init na tila ba ay humihilom sa bawat peklat ng kanyang nakaraan. Ang hangin ay amoy kalayaan, walang halong langis ng garahe, walang amoy ng pabango ng kabit, at walang lason ng panunumbat. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang pagkapanalo, alam ni Mina na may isa pang bagay na kailangan niyang tapusin. Ang katarungan sa korte ay nakuha na niya. Ngunit ang katarungan para sa kanyang sariling damdamin ay nangangailangan ng isang huling paghaharap. Ang mga sugat na idinulot ng 8 taon ay hindi lamang maghihilom sa pamamagitan ng pagpapakulong sa isang tao. Naglakad si Mina patungo sa kanyang sasakyan, ngunit ang kanyang isipan ay lumipad patungo sa isang lugar na puno ng amoy ng antiseptiko at monitor ng puso. May isang babaeng nakaratay doon na naging instrumento ng kanyang kamatayan, ngunit naging biktima rin ng parehong halimaw. Ang katarungan ba ay ganap na makakamit kung may maiiwan pang puot sa kabilang panig ng kuta? Tumigil si Mina sa tapat ng pintuan ng ospital kung nasaan si Veronica. Ang puting pader ng gusali ay tila ba ay naghihintay sa kanyang desisyon. Hawak ang kanyang bag ng mahigpit. Naramdaman ni Mina ang mabilis na pagpintig ng kanyang puso. Ito na ang huling hakbang patungo sa ganap na paglaya. Handa na ba siyang harapin ang babaeng sumira sa kanyang tahanan? Hindi bilang isang kaaway, kundi bilang isang taong nagnanais na tuldukan na ang lahat ng pait. Ang bawat segundong pananatili niya sa harap ng pintuan ay tila isang taon ng paghihintay. Sa pagbukas niya ng pinto, anong uri ng Wilhelmina ang haharap sa mundong bago na at wala ng mga anino ng kahapon? Ang amoy ng antiseptiko sa pasilyo ng ospital ay tila isang malupit na paalala ng lahat ng sugat na hindi nakikita ng mga mata. Dahan-dahang itinulak ni Wilhelmina ang pinto ng kwarto ni Veronica. Ang banayad na paglapat ng kahoy sa hamba ay hindi sapat upang gisingin ang katahimikan ng silid, kung hindi dahil sa tuyong ritmo ng monitor ng puso na nagbibigay ng buhay sa bawat sandali. Sa loob, nakaratay ang babaeng dati ay puno ng arogansya. Ang babaeng ang tanging hangad ay agawin ang lahat ng kay Mina. Ngunit ngayon, ang nakikita na lamang ay isang anino ng dati niyang ganda, balot ng mga benda, at nakakulong sa isang katawang puno ng hapdi. Nagising si Veronica nang maramdaman ang presensya ng ibang tao sa silid. Sa pamamagitan ng kanyang nag-iisang matang hindi natatakpan ng benda, tumingin siya kay Mina. Inasahan niya ang makakita ng galit, ang makarinig ng mga salitang lilibak sa kanyang kalagayan, o ang makakita ng isang nangiting nagbubunyi sa kanyang pagbagsak. "Nandito ka ba para pagtawanan ako?" Mahinang tanong ni Veronica. Ang kanyang boses ay tila isang gasgas na hibla ng sinulid.
Nandito ka ba para sabihing tama ka at mali ako? Sige, gawin mo na. Look at me, Mina. I lost everything. My face, my pride, and the man I thought was my future. Was he today? Dahan-dahang lumapit si Mina sa tabi ng kama. Ang kanyang mga hakbang ay walang halong pait. Nanatili siyang nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mga kamay ay payapang nakapatong sa kanyang bag. Hindi ako nandito para doon, Veronica. Mahinahong sagot ni Mina. Ang kanyang boses ay may dalang kapayapaang nagmumula sa kailaliman ng kanyang paglalakbay. Nandito ako dahil gusto ko nang itigil ang lahat ng ito. Hindi kita pinapatawad sa pagsira mo sa pamilya ko dahil ang kapatawaran ay isang bagay na kailangang pagtrabahuan. Pero nakaramdam ako ng awa para sa iyo. Napagtanto ko na pareho tayong naging biktima ng parehong halimaw. Isang matinding hikbi ang kumawala mula sa dibdib ni Veronica. Ang bawat pag-alon ng kanyang balikat ay nagdudulot ng matinding hapdi sa kanyang mga sugat, ngunit hindi niya ito alintana. Ang mga luha niya ay dahan-dahang nanunuot sa ilalim ng mga benda, nagdadala ng pait ng katotohanan. He was going to kill you, Mina. At ako, ang akala ko ay ako ang panalo. I was so arrogant. I thought I was better than you because I have the things you don't. Pero sa huli, pinatunayan ni Carlos na wala siyang ibang mahal kundi ang kanyang sarili. I was just a shield for him. I was just a trash he could throw away once he's done. Alam ko, bulong ni Mina. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang malalim na habag. 8 taon ko siyang pinagsilbihan, Veronica. Inialay ko ang buong buhay ko sa utang na loob na paulit-ulit nilang isinusumbat. Pero ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpapakulong sa kanya. Ang tunay na katarungan ay ang pagbawi ko sa sarili ko mula sa inyong dalawa. Dahan-dahang inilabas ni Mina ang isang maliit na panyong puti mula sa kanyang bag. Ito ang panyong may nakaburdang inisyal ni Carlos, ang panyong hawak niya noong madaling araw na narinig niya ang kanilang plano sa garahe. Inilapag niya ito sa maliit na mesa sa tabi ng kama ni Veronica, malapit sa mga gamot at baso ng tubig. Ito ang huling bahagi ng nakaraan na daladala ko. Ibinabalik ko na ito sa iyo, o sa hangin, o sa kahit saan. Hindi na ito bahagi ng buhay ko. Ang pait, ang galit, at ang sakit na idinulot niyo, iniiwan ko na rito sa kwartong ito. Abandongi ni. Tumingin si Veronica sa panyo. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding kahihiyan. Ang simpleng tela na iyon ay naging simbolo ng lahat ng kanilang kataksilan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Veronica ang ganap na bigat ng kanyang pagkakamali. Ang babaeng inalipusta niya ay ang siyang nagbibigay sa kanya ng pagkakataong makahinga mula sa sarili niyang bilangguan ng pagsisisi. Naglakad si Mina patungo sa pinto nang walang lingon-likod. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ng ospital ay tila isang paglayas mula sa isang madilim na kuta patungo sa maliwanag na umaga. Paglabas niya ng gusali, naramdaman niya ang init ng sikat ng araw sa kanyang pisngi. Ang hangin ay amoy kalayaan at ang bawat hininga niya ay wala nang dalang bigat. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at nagmaneho patungo sa isang bahagi ng bayan na malayo sa garahe ng mga Arieta. Huminto siya sa harap ng isang bakanteng espasyo na may malaking karatula na nagsasabing magagamit na ito para upahan. Hawak ang isang bungkos ng mga susi, naramdaman ni Mina ang isang uri ng kilig na hindi nagmumula sa pag-ibig ng isang lalaki, kundi mula sa pag-ibig sa kanyang sariling kakayahan. Tumingin si Mina sa bakanteng silid na puno ng potensyal at pag-asa. Ang kalsada sa harap niya ay malawak at walang kurbada ng panganib. Sa kanyang puso, alam niyang ang kabanata ng kanyang pagiging martir ay tuluyan ng natapos, ngunit habang tinitingnan niya ang susi sa kanyang kamay, isang bagong tanong
ang sumagi sa kanyang isipan. Ano ang pakiramdam ng magsimula muli kapag ang tanging dala mo na lamang ay ang sarili mong pangalan at ang isang pusong natutong maghilom sa gitna ng unos? Isang taon ang mabilis na lumipas at ang sikat ng araw sa umagang ito ay tila may dalang kakaibang ginto na yumayakap sa bagong pinturang karatula sa tapat ng gusali. Mina's Sanctuary Laundry and Care. Ang amoy ng sariwang sabon at preskong halimuyak ng pinalambot na tela ay nanunuot sa bawat hininga ni Wilhelmina habang maayos niyang itinutupi ang mga puting kumot sa ibabaw ng mahabang mesa. Ang bawat tiklop niya ay may kasamang ingat at pagmamahal. Isang malayo at masayang himig mula sa mga araw na ang bawat kilos niya ay puno ng takot at pagmamadali sa ilalim ng utos ng mga aryeta. Ang loob ng tindahan ay puno ng masisiglang boses at mahihinang tawanan ng kanyang mga empleyado. Mga kababaihang tulad niya ay nakaranas din ng pait ng pang-aabuso at pagtataksil. Ngunit ngayon ay unti-unti nang bumabangon. Ang malamyos na ugong ng mga makinang labandera ay nagsisilbing musika ng kanilang bagong simula. Isang ritmo ng paglilinis, hindi lamang ng mga damit, kundi pati na rin ng mga sugatan nilang puso. Sa isang sulok, nakaupo sa isang silyang tumba-tumba, ang matandang si Lola Nena. Ang kanyang mga mata ay nananatiling walang paningin, ngunit ang kanyang mukha ay maliwalas habang ninanamnam ang amoy ng mga bulaklak na sampagwita na nakapatong sa kanyang kandungan. Mina, iha, ang bango ng paligid mo ngayon. Higit pa sa bango ng sabon, amoy ng kapayapaan ang nararamdaman ko rito, mahinang sabi ni Lola Nena habang dahan-dahang hinahaplos ang hangin. Lumapit si Mina sa matanda at hinawakan ang magaspang nitong kamay. Dahil po yun sa inyo, Lola. Kayo ang nagturo sa akin na ang bituin ay lalong nagniningning sa pinakamaitim na gabi. Isang dalisay ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mina. Ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng bigat ng 8 taong pagiging martir. Ang bawat haplos niya sa kamay ng matanda ay puno ng pasasalamat sa buhay na kanyang binawi mula sa mga kamay ng kamatayan. Paminsan-minsan, sumasagi pa rin sa kanyang isipan ang balita tungkol kay Carlos. Narinig niyang nahihirapan ito sa loob ng kulungan, nawalan ng lahat ng kaibigan at maging ng sariling dignidad. Si Doña Salud naman ay nabubuhay ngayon sa isang maliit na kwarto sa kabilang bayan, mag-isa at walang sino mang nais tumulong dahil sa kanyang kasamaang naging bukambibig ng marami. Si Veronica ay dahan-dahang nagpapagaling at bagaman may mga peklat na naiwan sa kanyang mukha, narinig ni Mina na nagsisimula na rin itong magbago ng landas. Ngunit para kay Mina, ang mga balitang ito ay tila ba mga pahina na mula sa isang lumang aklat na matagal na niyang isinara. Hindi niya kailangang marinig ang paghingi nila ng tawad upang makamtan ng kanyang sariling kapayapaan. Napagtanto niya na ang pinakamalaking kapatawarang ibinigay niya ay hindi para sa kanila, kundi para sa kanyang sarili. Pinatawad niya ang kanyang sarili sa pagiging bulag ng napakahabang panahon, sa pagpapahintulot na tapakan ng kanyang dangal sa ngalan ng isang huwad na utang na loob. Ang tunay na katarungan para kay Mina ay hindi lamang ang pagkakalagay ng mga halimaw sa likod ng rehas. Ang katarungan ay ang pagkakaroon niya ng kakayahang tumayo sa sarili niyang mga paa, ang makita ang kanyang halaga nang wala ang pagkilala ng ibang tao, at ang makatulong sa iba na mahanap ang kanilang sariling liwanag. Ang bawat puting tela na kanyang itinutupi ay tila isang bagong pahina ng kanyang buhay, malinis, walang mantsa ng langis, at handang sulatan ng mga bagong pangarap. Dahan-dahang idinampi ni Mina ang isang malinis na kumot sa kanyang pisngi. Ninanamnam ang lambot nito at ang init ng sikat ng araw na tumatagos sa bintana. Ang kanyang puso ay wala ng puwang para sa puot. Napuno na ito ng pasasalamat at pag-asa. Napagtanto niya na
Ang isang babae ay hindi kailangang maging martir upang ituring na banal, at ang kanyang lakas ay hindi nasusukat sa haba ng kanyang pagtitiis, kundi sa tapang niyang piliin ang kanyang sariling kaligtasan at kaligayahan. Habang pinagmamasdan ng mga kababaihan sa loob ng kanyang tindahan na abala sa kanilang mga gawain, naramdaman ni Mina ang isang matinding kaluwalhatian na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Ang mga tanikalang 8 taong gumapos sa kanya ay tuluyan na naging alikabok sa hangin. Tumingin siya sa malayo, sa kalsadang dati ay puno ng kurbada ng panganib, at nakita niya ang isang tuwid at maliwanag na landas patungo sa hinaharap. Handa na ako, bulong niya sa kanyang sarili, habang ang isang masayang luha ng tagumpay ay dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi. Ang kabanata ng kanyang pighati ay ganap na nang natapos, at sa paglubog ng araw mamaya, alam niyang ang bukas na darating ay mas maliwanag pa sa anumang umagang kanyang naranasan.